Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa mga taga-Roma, chapter 12, verse 4 and 5. Sinasabi dito na, sapagkat kung ano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo, at sa mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay isang pamilya kay Kristo. Ito ay isang paniniwalang Kristiyano na ang lahat ng tao ay pantay-pantay at bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang paniniwalang ito ay nagbibigay diin sa pagkakaisa at pagkakaisa sa mga Kristiyano, anuman ang kanilang etnisidad, katayuan sa lipunan o kasarian. Ang paniniwala ay isang tawag upang yakapin ang mga pagkakaiba at ipagdiwang ang mga ito, habang nagsusumikap pa rin sa pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang paniniwala ay isang tawag na mamuhay ng karapat-dapat sa pagiging anak ng Diyos na kinabibilangan ng pagpapakumbaba, kahinahunan at pasensya. Ang mensahe ng pagkakasundo ay nasa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ay nag-alok ng posibilidad na maibalik ang nasirang relasyon sa kanyang sarili at sa iba, anuman ang mga nakaraang pagkakamali o kasalanan, na nag-aanyaya sa mga tao na maranasan ang pagpapatawad, paggaling at pagkakaisa sa Diyos at sa isa't isa. Sa esensya, ito ay isang panawagan na aktibong maghanap ng kapayapaan at tulay ang mga paghihiwalay sa pamamagitan ng pagpapaabot ng biyaya at pag-unawa sa mga taong nanakit sa atin, tulad ng ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Binibigyang diin ng Biblia na ang sakripisyo ni Jesus sa krus ay ang pinakahuling pagkilos ng pagkakasundo na tumutulay sa pagitan ng sangkatauhan at ang Diyos. Ang pakikipagkasundo sa Diyos ay nangangahulugan ng aktibong paggawa upang may pagkasundo sa iba, pagpapakita ng pagpapatawad at paghahangad na ayusin ang mga nasirang relasyon. Ang mga Kristiyano ay tinawag na maging mga embahador para sa mensaheng ito na nagbabahagi ng mabuting balita ng pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos sa iba. Ang ibig sabihin na ipagpatuloy ang gawain ng paggaling at panunumbalik ay aktibong ituloy ang proseso ng pag-aayos at pag-aayos ng pinsala, emosyonal o spiritual sa sarili o sa iba. Patuloy na gumagawa tungo sa kabuuan at pagpapanibago kahit na may mga pagsubok na dumating. Sa esensya, ito ay tungkol sa aktibong pagsisikap na maibalik ang isang bagay sa pinakamabuting kalagayan nito pagkatapos makaranas ng pinsala o pagkagambala. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghihintay para sa mga bagay na bumuti, ngunit aktibong gumawa ng mga hakbang upang matugunan ang mga sugat at mga isyu na nangangailangan ng paggaling. Ang pagkilala na ang pagpapagaling ay maaaring tumagal ng oras at nangangailangan ng pare-parehong pagsisikap at dedikasyon. Pag-unawa sa likas sa katangian at pinsala at ang mga lugar na nangangailangan ng higit na pansin. Pag-abot sa mga nagkakatiwalang ang individual, professional o spiritual na patnubay kung kinakailangan. Pagpapanatili ng pag-asa at paniniwala sa posibilidad ng paggaling at pagpapanumbalik. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.